Good day everyone, this is Ed Fortuki from EMD Wheels, and today's vlog natin magre-release tayo ng Honda BR-V 1.5S CVT transmission, and it's 2025 year model. So may client tayo from Alabang, so we are blessed na they choose us na syempre makapag-assist sa kanila and makapag-release, and syempre maabot nila yung first car nila. So first time nilang magkakakotse, so wala talaga silang idea. Yung pinaka naging naging basihan nila kung bakit Honda BR-V ang pinili nila is nag-research sila mag-asawa through online. So nag-check sila ng mga model. Actually ang pinaka una nilang in-inquire sa atin is Honda City 1.5S variant, tapos naging RS. After the RS hatchback, ayun, they decided to get Honda BR-V 1.5S. In case na wala silang kasama, mangyayari, sasamahan natin sila. So ita-test drive natin ng unit, tuturo natin sa kliyente yung proper way to drive the automatic transmission. Samahan nyo ako, on the way na tayo sa Honda Pasig, and hopefully maging smooth yung transaction, wala maging any delays. So cash transaction lang naman to, napakabilis lang nito. Samahan nyo ako, mabilis lang itong biyahe na to kasi hindi naman na rush hour, and then release agad natin. Yes, nandito na tayo sa Honda Pasig. Check na natin yung unit, nandito na tayo. So nakapag-sign na yung kliyente, okay na yung mga documents nila. So ito yung unit nila, Honda BR-V. Sorry, yung nirelease pala natin gray pala, hindi tapeta white. Sila Sir Philip pala yung tapeta white. So ito is Meteoroid Gray ang release natin na Honda BR-V 1.5S CVT. So yung client natin sila Ma'am Janet, first time nilang magdadrive ng automatic transmission. So talagang ito test drive muna natin, tuturuan natin yung kliyente, mag-ikot-ikot muna. So ito, check natin, okay naman, nag-ceramic coating yung kliyente. So from Alabang sila, Monday ang coding nila. So syempre napaka linis, sobrang linis ito kasi kakatapos ng i-prepare na gano sila, nag light tint sa front tapos medium sa harap. So pag chinek nyo dito sa loob, yan, parang walang tint pero meron yan, yan. So pag may budget kayo magpa-ceramic tint, mas maganda. So sa bubong okay naman, pinto okay. So naka-plastic pa yan hanggang back. Sa gulong, mags, sa side na to wala naman siyang mga dent, yan. So check lang natin. So nag-undercoat din sila yun. So may mga din. Okay. Okay naman, likod. Check natin. Tools. Lock ng mating. Gilid. Check natin. So yun guys, okay naman yung unit. Tatanong na natin sa kliyente kung gusto nila patanggal yung mga plastics kasi may mga plastic pa.
Tapos ang mileage niya, double check na lang natin. Mileage niya ngayon ay 11 kilometers. So mababa lang. So wala nang gas. So gawin natin, sasama namin kliyente. So ako na yung magdadrive palabas ng unit para i-testing namin siguro dito sa may bandang ano na, sa pa White Plains yan. So ikot namin sa White Plains diyan sa may ano, sa may Valle Verde. So ikot-ikot na kami diyan. Tapos pag okay na yung kliyente, hindi ko alam kung gaano kami katagal mag-iikot. Tsaka na tayo babalik dito sa dealer kasi yung kotse ka na dito sa may dealer. So syempre hindi ko muna mamadalin yung kliyente kasi napakalayo pa ng uwian nila. So alabang pa sila. So kailangan natin talagang mapakabisado sa kliyente yung kotse. Kasi si Ma'am Janet yung magdadrive. So samahan nyo kami guys. Test drive namin to, tapos demo na rin natin. So okay naman yung kliyente, nakapag pirma na sila. So hintayin natin. Tara ma'am, first step natin. Ma'am, bibilisan natin ha kasi wala nang gasolina. Papagasan pa natin dito sa labas. So habang nagte-test drive tayo mamaya, i-demo ko naman yung unit. So dito ma'am, una natin gawin. Sige ma'am, lagay nyo muna yung mga gamit nyo. Yung first step natin, i-check nyo muna ma'am yung exterior niya, kung may makita kayong gas-gas or dent. So ito muna ma'am, dito muna sir, sa hood muna. Mamaya may ito alikabok po ng ng ribbon. Maalikabok yung ribbon. So yan, okay naman dito ma'am no hood. Dito ma'am sa bumper, check na natin. Sa bumper, wala siyang gas-gas. Yan yan ma'am. So bumper, ito okay naman. Actually, hindi naman kami masela. Naku ma'am, brand new to. Okay lang magsilan ka ma'am. Okay lang magsilan po kayo. Sa mags, walang tama sir ha. Malinis yung mags. Yan, sige sir, dito ikot tayo. Yan, may ilaw para walang tinatago talaga. Ito sir, mga punas lang siya. Parang kala mo namumuti ito sir. Yan. Sir, mags. Walang gutter marks. Sir, dito, saan pa kayo dito sir? Sa bubong naman. Baka mamaya sir, iba kulay ng bubong. Okay lang i-check sir kasi hindi naman siya murang pinaghirapan to. Yan sir. Sir, dito, okay naman. Ayan. Dito tayo sir sa likod. Pero just in case sir na kung meron man, nabi-video naman natin, sabihan mo lang ako, tapos review na lang natin ulit. Sir, dito sa likod, nandito yung tools natin, nandito sa gilid sir. Yung mga tools natin, yung jack natin sir, nandito sa may harap. Papakita ko na lang sir. Sir, yung pagtanggal ng spare tire natin, ito sir, buksan nyo lang po yan, ganito sir pagbukas, dito lang sa ilalim, tulak lang po. Tulak lang sir, tas gamit ko sir, gamit lang natin to. Dito yung start. Yes, nasa ilalim sir. Ikot lang to sir. Tapos bababa dun sa baba yung spare tire niya. Spare tire niya sir, nandito. Yan. Meron sir, no? Yan po. Yan. Tapos dito sir, napo-fold yung likod. Sir, tulak nyo lang po. Yan. Ito lang. Try nyo sir. Tulak lang po. Yan. Tapos, ma'am, bili lang kayo ng tonneau cover. May mga online naman. Sa mga tonneau cover. Okay. Para mag-flat siya. Kasi ito, di ba ma'am, hindi naka-flat. So, tendency, for example, may bibilin kayo na medyo kailangan ng flat. Meron kasing pinapatong dito, ma'am. Pang VX and V lang siya. Dito. Yes, sir. Tapos ngayon, kung medyo nahihirapan kayo maghanap, sabihan nyo lang ako. Nakakahanap agad tayo ng tonneau cover. Tapos may nabibilan din po siya na trunk tray. Ang trunk tray naman po is rubber siya dito. Tapos kunwari, magkakarga kayo ng mga wet products na malengke kayo para hindi po ina-absorb ng carpet yung moisture ng wet product. Tapos, plastic po, tanggalin po ba natin or okay muna siyang ganyan? Kasi wala po siyang seat cover. Sir, dito sa gilid, dito sir, meron tayo naka-undercoat tayo. Yan. Ito ba yung Sir, ito, cover lang to.
Pero meron yan sir sa ilalim. Pero dito sir makikita natin. Dito sir. Dito po. Sir ito. Yung mga block na yan, oh, yung parang matte block na medyo glossy yan. Kasi yan sir, pag hindi siya naka-rust proof, gray lang siya. Pag binuksan natin sir yung hood, ito, kung anong kulay nung parang primer coat lang, yan lang po. So ito, hanggang ilalim yan sir, naka-coat siya. So dito sir, baka may na-miss tayo. Check lang natin ulit. Wala naman sir, no? Tapos dito sir, check natin yung engine. Buksan natin sir, yung pagbukas sir dito sa may left side, tapos dito sir, pa ganyan po. Try mo mamaya sir. Ito yung sinasabi ko sa inyo sir, pagka hindi siya naka-undercoat sir, ganito kulay lang yan. Hindi siya black. So ito, hindi pa siya naka rust proofing. Pero may binibenta rin tayo just in case sir, for example, maisipan nyo ni Ma'am Janet na pa full body rust proofing siya, sabihin nyo lang po sa may PMS, magdadagdag lang po kayo ng konti. So ito sir, 1.5 engine tayo sir, 4 cylinder siya. Tapos ang gagalawin mo lang dito sir, ito check lang sir yung langis lagi. Yan, ito yung level sir, nasa may dalawang, ayun sir, may guhit. Up and down sir, yung pinakataas na linya sir, yan yung pinaka puno. Kailangan laging kang nandyan. Nandyan or nasa gitna lang sir. Huwag kang bababa dun dito sa may baba. Pinakagitna. Yes. Gitna sir, pwede lang, okay naman yan. Sir, every time kung i-check nyo siya sir, laging tuwing bago ka mag-start. So pag nag-start na yung kotse, hindi na valid yung measurement niya. So gagawin mo sir, kunwari, bago ka mag-start or magpa-start ng kotse, check mo muna to, punasan mo muna, tas tusok po. Tapos check na lang po ulit. Tapos dito naman sir, sa gilid na to, ito naman yung, huwag nyo itong bubuksan. Dito lang lagi sir, ito yung pinaka, ayan sir, yung coolant natin sir, yan, yung kumakalog. Ang puno natin sir, ito lang, nandito. Ano nilalagay dyan? Coolant sir. So ngayon sir, huwag ka muna magkarga. Sa first month nyo po, kakargahan siya ulit. After first month. Yes sir, yun lang ang babayaran nyo sir. Bibili lang kayo ng coolant dito sa Honda, nasa 200 pesos lang naman yun sir. Tapos yung matira nun, papauwi naman po sa inyo. Dito naman sir, kahit tubig lang po. Or kung may mabilan kayong mga solution sir, pang wiper, para panlinis po ng wiper natin. Sa wiper? Sa wiper to sir, kahit tubig lang naman to sir. Ito naman sir, sa brake fluid, pag naubusan siya, hindi normal sir, ibig sabihin may natagasan kayo. So pa-check nyo po muna. Pero pag bumaba naman siya, for example sir, ginamit nyo na ng ginamit, ilang buwan na siya, bababayan sir ng paunti-unti, kasi yung pinaka brake pads natin pag numipis, tutulak na rin yung caliper natin, kukonsume na rin dito sir. Huwag mo na sir lagyan ng top, kasi pag nagpapalit kayo ng brake pads, babalik ulit kasi yung level niya dito. Tapos ito yung battery natin sir, 1SM. Ang warranty ng battery natin sir, 1 taon lang. Kailan advisable na lalagyan? After Sir ganito, pag nagpapalit ka ng brake pads, tapos kulang pa rin siya, bago na brake pads mo lahat, tapos kulang pa rin siya, brake shoe and brake pads mo sir, bago na. Pag kulang pa din siya, kakarga natin. So ngayon sir, hindi normal sa kanya yung maubos, kasi pag naubos sa ibig sabihin nagkaroon ng tagas. So hindi normal sa kotse na natatagasan. So mawawalan ka kasi ng preno nun sir pag nagtagas. So pagka tumapak kayo ng preno at medyo malambot, ibig sabihin yan baka natagasan na tayo. Huwag mo nang ibiyahe. So ipagawa muna natin. Pero yung sinasabi niyo sir, kailan siya kailangan itap, sa ngayon sir, baka kahit ilang taon mo yan ginamit, hindi mo siya tatapan. Ang lagi mong matatap dito sir, ito, lalo na pag nagbiyahe ka ng malayo sir, yung coolant. Coolant sir. Basta dito lang sir, huwag mong ilagpas. Dito lang oh. Huwag po sa dulo. Kasi meron siyang breather, meron pa rin doon lang sa may... dito sir yung gitna. Yung gitna niya sir, yun yung full niya. Sir, never kang mag-o-open ito. Dito, huwag kang mag-o-open dito. Ano ba to? Ito kasi sir, coolant din naman dito sir. Yun nga lang sir, kasi ito, puno naman siya lagi. Kasi hinihigop niya lang itong reserba. So ngayon, pag naubusan to, lagyan mo lang to sir, hihigop ulit siya dito. Pero hindi rin siya normal sir na maubusan na sobrang ubos na ubos sir. Possible yan sir, baka may mga tagas yung ano. Pero normally naman sir, yung mga tagas na yun, kunwari, na aksidente, na tusok yung radiator, hindi siya dapat sir, sabihin natin 5 taon sir, wala pa rin tong tagas. Matagal naman siya. Dito naman sir sa langis,
chine-check nyo lang siya kasi para for safety po. Kasi sa LTO, yun naman po lagi. I-check nyo muna yung kotse before kayo bumiyahe. I-check nyo po yung fluid, levels ng fluids, pati mga ilaw. So dito sir, ang pinaka lagi mo lang gagalawin ito. Karga ka lang ng tubig, karga ka lang ng coolant. Coolant lang sir, wag tubig. Kung wala kang choice, nasa labas kayo sir, wala kang mapagbilan ng coolant, basta mineral water. Yung distilled water, yung mga Wilkins, pwede yan sir. Tapos kargahan mo na lang siya ulit ng coolant pag nabawasan po. Basta dito tubig lang. Sir, dito tubig lang, kahit yung mga tap water lang natin. Kasi dito sir, kaya hindi nawasa yung ilalagay natin dito or tap water. Yung nawasa kasi minsan sir, may mga minerals yun, may mga lupa, may contaminants sir, na pwede mag-start sir ng kalawang sa loob ng radiator natin. So yun yung iniiwasan natin. Kaya sir, distilled water lang yung nilalagay natin. Sir, ito yung sa mga ano natin, fuse box natin. So pag nawalan ng busina, nawalan ng ilaw, pwede natin i-check dito sir. Pagbukas natin dito sir, may mga ano naman yan. Yan. Check na. Yan sir, oh. Makikita naman natin sir kung para saan yung mga, yan sir, wiper, ilaw, busina. Makikita mo naman sir kung para saan po. Yan sir, kunwari ito, sa fog lights, pag nawalan yung fog lights, hindi sabihin baka pumutok lang yung fuse, papalitan mo lang yung fuse. Wipers, mga ilaw, left and right, yan sir. Tapos, check nyo na lang sir sa may manual natin. May mga nakalagay kasi dito, yan, check the manual, check the manual. May kita nyo sir kung ano yun, kung para saan po. Pero normally sir, pagka hindi kayo sigurado, sa kasa na lang po, dalhin. Pero normally naman sir, wala naman agad nasisira dito. Sir, yung pagbaksak po natin, ay sir, ganito muna. Try mo munang buksan sir, baka mamaya kailangan mong buksan or... Nakalapat na ba yun? Yes sir, hindi pa sir. Pero try nyo muna sir buksan. Sige sir, dalawang kamay. Yan. Sir, ngayon yung pagsara po, baksak mo lang siya. Yan sir, baksak mo lang sir. Then, taasan mo pa sir. Hayaan mo lang sir bumaksak. Pag mong sasaluhin sir, baksak mo lang ng kamay. Mga kahit ganito sir. Yan, baksak mo lang sir. Yan, ganyan lang sir. Kasi pag tinulak mo yan sir, nagkakadent yan. So yun, gawin natin sir ngayon. I-start ko sir, buksan ko yung ilaw, check natin yung ilaw. Tapos yung mga kailangan natin i-demo sa loob, mamaya na sir habang nagbabiyahe tayo kasi wala na tayong gas sir. Yung queue po na 10 liters. Oo, ano na lang muna, itong labas, tapos engine remote na lang. Sige, ako na bahala. Oo. Dito ka lang ba? Iwan kasi susi ng kotse. Kasi baka mamaya may lumabas. Nakarang ba? Oo. Lagay mo na nandun sa box ko pag ano. Libre gas yan ma'am. 10 liters nga lang yan ma'am, dagdagan mo na lang mamaya. Okay, sige. Ganito sir, check muna natin yung mga ilaw. Sir, meron, ma'am Janet, Sir Ronald, may ano po siya, may tinatawag siyang remote engine start. Pwede mong i-start yung kotse using the key fob. Gawin niyo po, lock niyo po muna. Make sure sir, nakasarado lahat. Yung pintuan, yung sa likod, tsaka tong bonnet niya. Sir, lock niyo po. Tapos hold niyo po to. 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. So mag-i-start siya. Ang purpose po niya, just in case lalo na ngayon sa summer na, may init kasi siya pag nasa labas lang, 'di ba, naka-park. So ngayon po, pag ayun po, gumagalaw po yung ano, yung plastic. So ibig sabihin po, nakabukas po yung aircon niya. Yan po. So para po lumamig yung loob ng kotse. So ngayon, gawin po natin, i-start ko po muna siya. Check po natin yung mga ilaw. Yung tint niya matagal na, Kiefer. Matagal na yung tint. Bago lang, hapon lang. Kahapon lang, okay. Sir, ayun. Sir, every time na ini-start yung kotse, naka-DRL po siya, hindi po ito napapatay. Lagi lang po siya nakabukas. Itong ilaw na to, ma'am. Lagi lang po siya nakabukas. Hindi siya po napapatay. Ngayon, ayan po, yung mga ilaw.
Yan po, umiilaw po sa side mirror. Fog lights po, high beam and low beam. Ganun din po dito. Ito po umiilaw. Pati yung likod po ma'am, check po natin. Yan po, umiilaw po. Tatapakan ko po, iilaw po dito, tas dito, tas reverse light po. Papailawin ko po. Check nyo na lang po, pareho pong side. Ayun ma'am, umiilaw po. Reverse light po. Meron din po. Sir, ano muna tayo? Picture muna tayo, tapos yung pag-demo po sa loob, doon ko na sa labas gawin kasi wala na po tayong gas. Baka po magtulak po tayo sa kalsada po. Picture po muna tayo, pang souvenir nyo po. Pwede kayo mag-premium, yun nga na syempre mas mahal. Pero kung ano, pwede ka naman mag-unleaded lang. Ma'am, syempre, seatbelt muna tayo. Seatbelt. Tapos dito ma'am yung mga ilaw, di ba? Alam mo naman na yan. Wipers dito. Signal light dito. Yan, left and right. Yan. So ma'am, yung window munang ibababa. Huwag niyo po munang ibababa kasi kakakabit lang po ng tint natin. So ngayon ma'am, sa pagtakbo, ganun din. Paa mo nandito sa gilid lang, steady lang yan, wala kang tatapakan kundi yung footrest lang. Tapos dito sa gitna yung preno. Pag magche-change kayo ng gear ma'am, preno, pindot dito, ipinduton siya ma'am, tanggalin ko na to, sagabal sa'yo. May pinipindot po dito para malipat po natin. P for park, reverse, may reverse camera kayo. Neutral ng pag neutral sa sa manual. Then baba pa po drive. Sa drive yan ay para naka-primera ka na, segunda hanggang 5th gear or ito 7th position po. Sa D. Yan, pag naka-D na kayo ma'am, preno, bitawan niyo unti-unti. Tatakbo na siya, wala pang gasolina to ma'am ha. Oo. So hayaan niyo lang po dito muna kayo sa preno, nakatapak. Preno lang. Pag ganitong kasikip ma'am, dahan-dahan lang kayo preno. Ayan. Tapos ngayon, pag kailangan nyo na po ng gasolina, tapak na po ng gasolina, ayan. Dahan-dahan lang po, konti-konti lang. Tapos ramdamin nyo muna yung preno, dahan-dahan lang din yung preno. Tapos gasolina ulit. Preno. Tapos preno yan. Hazard ma'am, nandito ha. So pag ganyan, palabas kayo, hazard nyo na lang ma'am. Preno lang, dahan-dahan. So relax lang lagi ma'am, wag yung parang gagayanin mo, parang didinan. Tapos gasolina, pagka kailangan nyo na ng bilis, pag change lane ma'am, tingin lagi sa kung saan kayo nilipat, doon kayo titingin side mirror. Mas dahan-dahan. Ngayon ma'am, na-excite ka, kinakabahan, ayaw mong ma-damage yung kotse, syempre yun yung una mong iisipin. Opo. So ngayon, dito ma'am, ang gasolina nyo po lagi, dito nyo titingnan ma'am, yun may arrow siya, kaliwa. So ibig sabihin, lagi nandito lang yung nyo. So ngayon ma'am, dito, buksan nyo lang dito ma'am, hatakin nyo lang to. Hatak. So yung sa gasolina. Yan, ito, yung LNR na yan, left and right po. Pag pinush nyo siya pa left, yan. So ito yung ma-adjust natin. Ito up and down, left and right po, yan. Doon siya, sa ano niya? Sa dyan po. Oo. Mamaya ma'am, i-adjust mo yan sa sukat mo. Tapos right po, lagay nyo lang po sir, ma'am, sa right. Tapos yan, check nyo po, kumagalaw yung kabila. So yan, gumagana naman po, no. Tapos ngayon, yes po, side mirror. Ngayon po, pagka okay na po, pag okay na po to, igitna nyo lang po. Para kahit mapindot po siya, hindi siya mapipindot, hindi siya ma-adjust. Dito palang pindutan niya. Yes, ito po. Pindot left and right, up and down po. Tapos ito naman po, yung sa pintuan po natin. Yan.
So yan, lock po natin and unlock. Yan lang po. Ngayon po mapapansin niyo po pagka kunwari nakalimutan niyo siyang i-lock, tapos tumakbo lang kayo. Pag inabot kayo ng 15 kilometers po, maglalak po siya automatic. Yan. Tapos dito naman po yung window po natin. Push lang po. Pero wag niyo po muna ngayon buksan. Pinaka-safe niyo pong buksan kahit mga Sabado. Kung ganyan po kainit yung araw. Oo. Tapos dito po yung window po. Ibig sabihin yan, ma'am, hindi mo mabubuksan yung mga pindutin niyo po, ma'am. Yan, hindi niyo po baba. Yan. Yan, pag ganyan po nakalock po siya. Para po sa mga bata, pag may mga pasahero po kayong bata, hindi po nila mabubuksan tsaka sarado. Ngayon po, dito naman po, wag niyo na po masyadong isipin, pero traction control po siya, safety feature niya siya, wag siyang papatayin. Hayaan niyo lang po siya naka-on. Paano nalalaman naka-on yan, sir? Pag naka-on po, wala siyang iilaw na iba. Ito ma'am, katulad niyan, wala po nakailaw, di ba ma'am? Oo. Ibig sabihin, naka-on lang yun. Yes ma'am. Ma'am, seatbelt ka pala ma'am. Sorry. Seatbelt ka ma'am. Ayan ma'am. Kapag pag normal lang system ng kotse ma'am, ganyan lang. Walang iilaw na iba. So iilaw yan, for example yan, nag-ilaw ka, may ilaw po dito, fog lights and yung ilaw po natin, headlight. Pag nag-signal light po kayo, yan lang. Pag nag-handbrake po kayo, yan lang po lahat. So ngayon, pag di kayo naka-seatbelt ma'am, lalabas doon. So pag may lumabas na ibang kulay dyan, baka may papagawa kayo sa kotse. Pero normal naman di siya lalabas po eh. Wala naman masyadong masisira po agad. So next po is ito. Paano po malalaman kung naka-off siya? Ayan ma'am, lalabas dito, off. Vehicle stability assist po siya for traction control. Ibig sabihin pala yun, naka-off. Naka-off siya, yan po, pagka nag-on po. Ako naman, ganun din naman. Ayan sir, tapos ngayon, pag pinatay po natin yan, pagka ganitong daylight naman po, wala naman siyang lalabas. So ngayon almost full tank po tayo. Nag 10 liters tayo plus 18 liters. Ilang liters yun? 18 liters po yung nakarga natin plus 10. So 28 liters po. Malayo-layo na yung mapupuntahan nyo. Siguro magdagdag na lang po kayo mga 300 pesos. Full tank na siya. Pero okay na yan, makapagbiyahe na ng malayo. Okay, baka kailangan nyo ma'am ng resibo. Yan ma'am, glove box. Lalagyan na yan ma'am ng mga accessories or ano mong gusto mong lagay ma'am, yung mga papeles ng kotse dyan po, glove box. Excuse nga muna, lilipat ba tayo na? Dito ako nalilito. Ito ma'am yung sa headlight. Oo. Ikot nyo lang siya ma'am pag bubuksan nyo yung headlight. Ikot lang to ma'am, ikot nyo lang to. Ikot lang. Yes ma'am. Tapos ito ma'am, on-off ng fog lights, yung maliit na ilaw sa ilalim. Pero lagi mo lang i-on ma'am kasi naka-on lang naman siya pag nag-on ka ng headlights mo. Pag in-off mo yung headlights mo, off lang din naman siya. Off lang din naman. Para sasabay lang din siya. So dito ma'am, pag in-up mo, right. Right. Oo. Down, left po. Tapos pag inikot mo, automatic yan mag-off po. Tapos dito naman ma'am, pag pinatay mo naman yung engine, patay mo lang ganyan ma'am. Pag nag-handbrake ka, patay lang ganyan ma'am. So ngayon, pag bubuksan mo ulit, preno, start ma'am. Tapos, dito ma'am, pwede mo siyang i-off pagka bago mong patayin, or pwede mo lang pabayaan lang siyang naka-on. Hindi naman po siya masisira. So dito naman ma'am, radyo, okay mo lang. So sa radyo, kayo naman bahala kung anong gusto mong channel, ganyan mo lang. Tapos dito ma'am, volume, audio controls, up and down. Bluetooth din yan ano? Pwede rin sir, pwede ka kung gusto mo manood ng Netflix sa cellphone nyo, ngayon sir, yung tunog maririnig nyo po. Tapos pag ano naman po, pag nag-Spotify naman po kayo, pwede rin po dito. Yes sir, kukonek nyo lang po si Honda, ganyan. Bluetooth nyo lang sir, mag-a-add lang kayo yung Honda HTF. Maya po, connect po natin yung phone nyo. Tapos ngayon, radyo muna tayo. Ayan. Volume ma'am, up and down lang dito or dito po. Ito po kasi safety feature siya para habang nagda-drive ka, hindi ka natitingin dito. Dito ka lang up and down. Pag may kausap sa phone, pwede po natin baba yan. Yan. Tapos yun po ulit, preno, pindot ma'am, reverse, neutral, drive. Tapos drive na po tayo.
Musta naman sir, di ka manahilo sa drive ni ma'am? Okay naman? Gusto niya siya dito, sige. Sir, nakaka-enjoy din mag-drive. Sabado magpa-practice na. Pwede sir, mag-ano ka na, actually, Papalit pa nga ng lisensya, hindi pa siya pwede mag 4 wheels. ano ba yun? Pwede ka bang mag non-pro agad ng pang 4 wheels? Nag non-pro ka ba ma'am ng 4 wheels? Hindi na. Hindi. At diretso ang apply ka na. Pwede na yan sir, basta may kasama kang ano,